Mag-aaral na salita ng Lord sa Santiago. Yan, so I pray that ay may hawak na Biblia dahil marami tayong Bible dito. Yan. Sa New Testament po, natutuloy lang po tayo sa aklat ng Santiago. Magbabasa po tayo mula verse 13 hanggang 17. Santiago chapter 4 verse 13 hanggang 17. Yan. Magsabi po ng malakas na amen na nakakita na. Amen! Yung amen na nakakain. Amen! Yun. Ayan, sige po. Ating tawag doon, babasahin. Ito po ang sinasabi sa Santiago 4, 13 hanggang 17. Makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ama namin Diyos, salamat po sa oras na ito. Salamat Lord dahil Ikaw ay nagsusustain sa amin sa kabila Panginoon ng medyo mainit na panahon. Ikaw pa rin Lord ang nagpapainit ng preskong hangin Panginoon. At alam po namin, Banal na Espiritu Santo, ang pagkilos mo ang pinakamainam sa lahat. Makapagbigay sa amin ng kapayapaan, makapagbigay sa amin ng Lord God ng kapahingahan, at kalakasan Lord God, especially sa pag-aaral namin ng salita mo sa umagang ito. Ikaw po ang magturo, gamitin niyo po ang iyong lingkod, at ikaw rin Lord God ang mag-alis ng anumang mga bumabagabag sa isipan, sa damdamin, maging sa pisikal na katawan ng mga kapatid ko sa umagang ito. Tulungan niyo po ang bawat isa na matanggap ng buo ang iyong salita at Lord ay sa pumuhay sa buhay namin Lord sa pang-araw-araw. Salamat po sa iyo ang papulit parangal at ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Hayaan niyo po magpasalamat din ako sa Panginoon dahil sa kabila po ng brown out ay meron pa rin po tayong ginagamit na sound system. Yan. Ito po ay care of po ng mag-asawang pangarotan. Ayan, salamat po sa buhay nila. Sabi nga ay talagang iba na rin ang tawag kung gagamitin mo talaga sa tama ang technology. Maayos. Amen po ba? So, hindi masama ang technology. Nagiging masama lang kapag ginamit mo sa mali. Amen po ba? So ngayon, ginagamit natin dito. Hindi ko alam mamaya kung anong gamit na nito. Pero basta ngayon, sa Lord. Yan, ano? Pagpalain ng Lord, ang pamilya ng Panginoon sa atin. So ngayong umaga po, wala tayo syempre yung PowerPoint. Yan. Dahil nga po walang kuryente, pero hindi ibig sabihin nun ay wala na. Kasi nauna po ang papel bago ang PowerPoint. Tama po ba? Ayan. Ang lahat po ba rito ay matatalas ng isip? Amen! Kuya Kim. Hanggang ilang minuto po ba ang kaya nyo na matandaan ng mensahe ni Pastor? 10 minutes. Matandaan na talaga. Yan. Alam ko po, no, minsan, sabi nga nila, minsan ang isip nakakalimot pero ang puso hindi. Ano pong ibig sabihin ni Pastor? Ilagay niyo po sa puso ang mensahe ngayong umaga. Amen. Amen po ba? Amen. Para hindi niyo maalala kung anong oras na. Amen? Amen. So, ngayong umaga po, ayan, ano ko lang po yung pagpagising. Kagabi, nag-usap kami ng asawa ko. Sabi ko, Han, practice mo, mabilis lang yung preaching ko. Sabi niya talaga, ilang minuto yan. Siguro mga 20 minutes. 20 minutes, hindi siya makapaniwala. Ako rin, hindi makapaniwala. Parehas kami. Pero sige po, simulan na natin para po may matapos tayo. Sabi nga, glory to God, nakakamiss din pala magsilat. Ayan, kasi lagi na lang ako sa computer nakaharap pag gumagawa ko ng sermon. So, binili ako ng Lord ngayon sa, ang tawag ito, intermediate pad. Care of Jireh. Ayan, kasi wala na po ako intermediate pad eh. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay nag-isip ako ano nga po magandang pamagat. Pero sinimplihan ko na lang tomorrow.
Sabi niyo nga po, tomorrow. Tomorrow. Ano nga po ba sa Tagalog ang tomorrow? Bukas. Bukas. Morning. Kinabukasan. Ayan. So sabi nga po meron ba nitong sa atin nagtanong na, kamusta ka ngayon? Meron ka ba natanong ngayong umaga, kamusta ka ngayon? Kamusta ka? Meron po ba? May nakamusta kayo? Kamusta ka? Amen. Di ba pag kinakamusta mo siya, nagsabihin yung ngayon? Kakaiba siguro kung may taong lumapit sa'yo, kamusta yung bukas mo? Yan. Basta ka naman bukas. Sa tingin mo ba natin, kaya natin sagutin? Kamusta ka bukas? Siguro, busog ako, kakain ako ng McDonald's, nililibre ako ng asawa ko. Yung mga ganun ba? Di ba hindi eh. So kapag may nagtanong sa'yo, kamusta ka bukas? Siguro, hindi tayo makakasagot, tatawanan pa natin. Kakaiba naman yung tanong mo. Amen po ba? Kasi ang katotohanan po, wala naman po nakakaalam kung ano ang meron sa kinabukasan. Sabi nga wala nakakasigurado nga, wala nakakasigurado sa bawat isa sa atin dito kung bukas nandito pa tayo. Kaya nga po, naalala niyo ba yung mahiwagang tanong ni Pastor? Ewan ko kung naalala niyo, tatanay ko kayo. Sino rito ang gusto bukas buhay pa? Amen. Pagkiti ko, parang lumutan pa eh. Ayan. Sino rito ang gusto bukas buhay pa siya? Amen. Pero sino rito ang sigurado bukas buhay pa siya? Wala. Wala, no? Gusto mo, pero hindi ka sigurado. Amen po ba? Ayun yung kasiguraduhan sa buhay ng tao. Kaya naman, alam niyo po ba, dito sa sulat ni Santiago na ito, maraming mayabang. Na siguro kasi may pera sila. Lalo na pag mga businessman, alam niyo naman pag nagsalita sila, next month pupunta kami sa Australia. Magkano kami doon? Pupunta kami sa Disneyland. Pero may Disneyland sa Australia, parang wala, no? Ayan, kumbaga, nagpaplano na sila at parang siguradong sigurado sila. Kaya nga sinabi dito, pupunta kami sa isang nayon, magkanapili kami doon ng isang taon. No? Kumbaga parang siguradong sigurado sila. Kaya sinabi yung dito, tinalakay ni James, yung maling gawin ng ibang mga mananampalataya sa panahon nila. Which is nangyayari din po sa atin, maging sa ngayon. Amen po ba? Kanina, alam ko po, nung tinanong ko kung sino dito yung hindi sigurado na bukas nandito ka pa, oo, sagot mo. Pero alam ko, dumarating sa buhay natin na parang sa mga susunod na araw, napakasigurado mo. Amen po ba? Na mangyayari yan. Sa Sabado, makikita tayo, ha? Yan. Sabado, may lakad tayo, ha? Ay, ito na. Darating na yung sweldo. Ito na yung gagawin ko sa ano. Kaya nung kinabukasan, wala ka ng sweldo. Ubus. Hindi mo sigurado. Ang dahil mo nasa isip bibilin. Ayun pala, ubus yung sweldo mo. Ano nangyari sa'yo? Diba, nagulat ka. Kasi katotohanan, hindi mo alam kung ano ang meron sa kinabukasan. Kaya nga po, ito yung maling gawin ng mga mananampalataya sa panahon nila na nangyayari pa rin sa ngayon. Ano daw yun? Yung pagmamalaki tungkol sa hinaharap. Yung tomorrow dito, pwede natin ano siya, sa ibang word, yung future. Sabi niyo nga po, future. Ayan. Kumbaga, tomorrow, kasi ang tomorrow, future pa rin naman siya, di ba? So, pero lawakan natin, gawin mo pa yung future, yung mas malayo pa. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? So, sabi nga dito, kailangan ang mga Kristiyano, tawag doon, madil sa atin yung maling gawin natin sa pananampalataya natin na kung meron tayong pagmamalaki tungkol sa hinaharap. Ang tanong ko, lahat ba rito ay mayroong pangarap? Amen. Lahat ba ay mayroong gustong mangyari sa buhay? Amen. Amen po ba? Pero minsan, di ba, sinasabi natin, sa paghihirap ko, sa pagsisikap ko, maaabot ko ang ating pangarap. Amen po ba? Abot kamay ng pangarap pa. Sa pagsisikap ko, mag-aral ng maigi, magiging inhinyero ako. Amen? Parang ang sarap pakinggan, motivation. Pero minsan, mamalaki na para tayo dahil tumitingin tayo sa sarili nating kakayahan. Amen po ba? Bumabatay ka sa ginagawa mo. Amen? Hindi naman masama yun na ikaw ay nagsisikap. Pero pag yung pinangungunahan mo na kung ano yung mangyayari sa inaharap at parang siguradong sigurado ka, ang tawag pala doon ay pagmamalaki.
Amen po ba? Meron po akong dalawang bagay na babanggitin dito. Kasama po ito sa introduction. Huwag po kayo mag-alala. Sabi nga, two things o dalawang bagay kung saan ang ating Diyos ay hindi nabibigyan ng glory sa pag-deal natin sa hinaharap. Sana po matandaan natin by heart. Ano daw? By heart. Hindi by ear ha, by heart. Unang bagay, na ayaw ng Lord sa pag-deal natin sa hinaharap yung tinatawag na worrying about tomorrow. Amen po ba? Sino yung nag-aalala na para bukas? Diba? Totoo, hindi maiwasan. Lalo na kapag may nag-text na sa'yo. At nung hindi ka sumagot, tumawag na. Alam na this. Pupunta ako bukas. Ayan. Worrying about tomorrow. Di ba, pinalakay na ito ng ating Panginoong Jesucristo? Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Amen po ba? So, talakayin natin ang ilan lamang. Bakit nga ba hindi nakapagbigay ng glory kay Lord kapag ikaw ay nag-worry about tomorrow? Una, kasi it indicates small faith or no faith at all. Amen. Naunawaan natin? Yes. Gusto ko matandaan nyo, kapag nag-worry ka tungkol sa hinaharap, hindi ka nagpapakita ng malaking pananampalataya. Ang mas mabigat, yung wala kang pananampalataya. Amen. Hindi ko napakalawakin. Pangalawa, alam nyo ba na kapag ikaw ay nag-worry sa tomorrow, meron kang trust issue sa Lord? Yes. Na? It displays trust issue with God. Parang, hello Lord, makakasigurado ba ako sa'yo para sa bukas ko? Parang ganun yung sinasabi mo. Amen. Halimbawa ikaw, sinarete mo yung mga anak na yan. Di ba? Di ba kapag meron kang sinabi sa anak mo, paulit-ulit, anong ka bang kulit mo ha? Sinabi ng oo nga eh, nagawin ko. Di ba kapag parang nagdadalawang isip sila sa atin, nagdadoubt sila sa atin, parang nagagalit ka, parang naiinis tayo. Eh how much more pagdating sa Lord? No? Nag-worry ka sa inaharap mo o sa kinabukasan mo, ibig sabihin, hindi ka lubos na nagtitiwala. Ano yung una? Pwedeng walang pananampalataya o maliit na pananampalataya. Pangalawa, walang tiwala. Oh. Mabigat ba yun? Bigat, no? Pangatlo, ito yung parang masakit din para sa Panginoon. Alam mo ba kapag ikaw ay nag-worry sa hinaharap mo, parang sinasabi mo ang Lord, hindi nagmamalasakit sa iyo. Nakuha natin. Paano ka ba iningatan ng Lord ngayon? Paano ka iningatan ng Lord kahapon? Paano ka iningatan ng Lord nung pinanganak ka? Yes. Tapos, yung kinabukasan na wala pa. Parang inisip ko, Lord, nagmamalasakit ka ba sa akin? Lord, paano na ako bukas? Parang, ang tanong lang naman doon, kailan pa ba pinabayaan na? Diyos. Amen po ba? So, nakukuha natin, ano yung una ulit? Ulit-ulitin ko para matandaan natin. Ano yung una? Walang palataya. Pangalawa, walang tiwala. Pangatlo, ano yun? Nagpapakita na sinasabi mo na ang Diyos ay hindi nagmamalasakit sa'yo. Medyo mahaba, ano? Hindi nagmamalasakit. Totoo ba yun na hindi nagmamalasakit ang Diyos sa atin? Yeah. Sa umaga kapag gusto kong pagtibayin yung pananampalataya natin sa Lord, ano? At ang panghuli, alam niyo ba na kapag tayo ay nag-worry about tomorrow, parang sinasabi mo na ang Diyos ay walang kapangyarihan para i-deal ang kinabukasan. Amen po ba? Sasabihin mo, our God is all-powerful. Pero may Diyos ka, pero natatakot ka tungkol sa kinabukasan. Parang sinasabi mo, wala kang makapangyarihang Diyos. Amen po ba? Amen. So, naunawaan natin, Amen. hindi ko na ulitin yung apat, baka sabihin yung paulit-ulit. Pero ako na lang, hindi ko na papaulit sa inyo. Sabayan niyo ako kung natatandaan niyo. Kapag ikaw ay nag-aalala tungkol sa kinabukasan, ikaw ay nagpapakita ng walang pananampalataya. Ikaw ay nagpapakita ng walang pagtitiwala sa Diyos. At sinasabi mo na ang Diyos ay hindi nagmamalasakit sa iyo. At sinasabi mo rin na walang kapangyarihan ng Diyos tungkol sa kinabukasan. So maganda ba na nag-worry tayo about tomorrow? Natutuwa ba ang Lord? Hindi. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka na mag-worry.
Amen po ba? Bakit? Kasi ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Amen? Ang Diyos ay laging nagmamalasakit sa iyo. Hallelujah. At higit sa lahat, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Ayun yung una. At pangalawa po sa introduction, ayan. Napagitin ko lang kayo, nainit eh. Ayan. Pangalawa po, yung topic natin. Ayaw ng Diyos na tayo ay nagmamayabang tungkol sa kinabukasan. Ano yung una? Worrying about tomorrow. Pangalawa, boasting about tomorrow. So dalawa lang ano? Paano natin i-deal, no? Ayaw ng Lord na dinidil natin ang kinabukasan. Pangalawa, boasting about tomorrow. Bakit? Alam niyo po kasi kapag tayo ay nagyayabang tungkol sa kinabukasan natin, nagpapakita ito ng self-dependence. Ibig sabihin, nanangan ka sa sarili mo. Amen po ba? Paliwanag ko pa ba ng mahaba o hindi na? Ayan. Kasi malinaw naman na, no? Nakikita ko sa ngitiling, mas, number 2 na. Kasi alam ko naman, nakuha natin. Bisa lang talaga, may trust issue si pastor eh. Baka hindi nila nakakuha. Sige pa. Pero pag-aaral ako nga, nakuha na na. Ayan. Pangalawa, nakuha na nga ba? Amen. Ayan. Pag may nagtanong ako, di nakasagot, ulitin natin. Ayan. Pangalawa, alam niyo ba na kapag ikaw ay nagpamalaki tungkol sa kinabukasan, sinasabi mo na mas maalam ka pa kaysa sa Diyos? Amen. Naisip niyo ba yun? Naisip na ba natin na Lord, ay di wala ka nga Lord, ano? Papatayo ko ng malaking bahay. Magkakaroon ako ng kotse. Yung 2 gulong. O magpapauso nun. Diba? Hindi mo nababanggit ang Lord. Parang alam nila lahat. Na? Kaya nga yung pa sinasabi, ipapamukha ko sa iyo pag mayaman na ako. Ano na ba yun? Yung sinasabi, ako yung matagumpay na. Kakainin mo ang sinabi mo. Bisa sa galit, pero totoo, pumamalaki rin tungkol sa hinaharap. Amen po ba? So, nagpapakita yun na sinasabi mo na, Lord, mas alam ko kung ano yung mangyayari sa akin sa hinaharap. Sa tingin niyo po ba, nalulugod ang Lord sa bagay na yun? Kaya nga sinabi, di ba, mayroong isang mayaman, nagplano siya kasi sa sobrang yaman niya, magpapatayo na lang daw siya ng tawag doon, yung barn. Lahat doon ilalagay niya, tapos magpapakasaya na lang siya, iinom, kakain. Yabang niya, sabi ng Lord, ngayong gabi, kukuhain ko ang buhay. Amen? So, huwag tayong gano'n na parang alam na natin ang gagawin sa kinabukasan. Na kung sabihin na, Lord, mas magaling ako sa'yo, diyan ka lang, tingnan mo ginagawa ko, parang gano'n. Amen po ba? At pangatlo, ito yung matindi. Nagpapakita ito ng kayabangan sa harapan ng Diyos. Ano nga ba yung pinag-usapan natin nakaraan? God opposes the proud. Yun. So, alam naman natin na ayaw ng Lord ang prideful. Amen po ba? Tingnan mga katabi mo, mukha bang prideful yan? O mukhang nagsabol ng pride? Wala dito yan. Wala dito. Wala yan dito, ano? So, do not boast about tomorrow because hindi mo nga alam kung ano meron bukas. At ito ang pinakamatindi. Kapag ikaw ay nagbo-boast about tomorrow, alam niyo ba na you play like God? Parang sinasabi mo na ikaw ang Diyos ng buhay mo. Amen? Alam niyo, mabigat yun. Kasi may katang ganun eh. May mga katang maririnig na ikaw ang Diyos ng buhay mo. Ikaw ang masusunod. Kung ano yung mangyayari sa iyo bukasan. Dahil ikaw ang Diyos. No? Kaya ayaw ng Diyos na we boast about tomorrow. Bakit? Ano? Una, it displays self-dependence. Pangalawa, pinapakita mo sa Lord na mas maalam ka kaysa sa Kanya. Pangatlo, it shows arrogance before God. At ang pang-apat, tinutuloy mo sarili mo na parang Diyos. Amen po ba? Mabigat po ba? Yes. Yung worrying about tomorrow and boasting about tomorrow. Isa, walang pananampalataya. Parang, yung tinatawag nila yun, yung parang mahinang-mahina. Ito namang isa, nasobrahan naman. Niyabang-yabang naman. No? So, yung dalawa na to, worrying about tomorrow and boasting about tomorrow,
hindi po nag-glorify ang Lord kapag gano'n natin dinidig ang future. Makuha natin? Ayan. So let us remember that only God knows what the future holds. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ang Lord na nakakaalam kung ano ang meron sa inaharap. Lord. Sabihin mo yung para magigising siya. Kasi tulog na. Ayan. Gampal. Sabihin mo lang. Ayan. Pinapatawa ko lang kayo, no? Pero yun ang katotohanan. Only God knows what the future holds. Bakit? Because He is God even before time began. Ang ating Diyos, hindi siya bound ng time. Sino ang naglikha ng time? Ang Diyos. Amen po ba? So, ibig sabihin, simula hanggang uli, alam na ng ating Diyos. Kaya hindi tayo pwede magmalaki sa Kanya. At hindi na naman pwede na wala tayo papakita pananampalataya sa Kanya na parang hindi niya alam kung ano ang meron sa hinaharap. Makukuha po ba natin? Amen. Ayan. Anong mas ba ako pumunta dito? Parang 10:50 ano? Hindi na, 10 minutes pa lang po ako. May 10 minutes pa para matupad ko po yung sinabi ko kagabi kay Juliet. Ayan. So sabi rito no, yun. James mentioned that our life is just like a mist. Pag sinabi pong mist, ano daw yun? Tulad lamang ng isang usok. May nakita ba kayo na usok na tumagal? Siguro meron yung sa Taal. Sa bulkan. Yung sa sunog. Pero matagal yun, pero nawawala pa rin, di ba? Kahit anong mangyari, nawawala. Bakit? Dahil sa hangin. Kaya nga sinabi ni James, ang buhay natin katulad lamang ng isang usok. Lumilitaw at agad ding nawawala. Anong ibig sabihin nun? Ang buhay mo, hindi mo alam kung hanggang kailan. Amen. Kaya sino ka para magmayabang? At sino ka rin naman para mag-worry? Diba? Hindi mo nga alam kung kailan hanggang kailan ang buhay mo, tapos namuhay ka pa ng puro pag-aalala. Hindi ka na makangiti. Hindi mo nga alam kung bukas buhay ka pa. Ano yung tsura mo sa kabaong pag namatay ka? Amen po ba? Sabi, 20 years old ka lang, pero yung wrinkles mo, pakadami. Amen? Kaya tingnan yung mga tabi natin. Walang wrinkles. Walang wrinkles, mukhang mapagtiwala sa Panginoon talaga. Amen po ba? Kasi kung mamumuhay ka ng puro worry, sa bawat araw, sabi nga nila, no, parang ikaw yung tao na walang pag-asa sa buhay. Amen? Eh kung nakakilala ka sa Panginoon, hindi dapat ganun ang pamumuhay mo sa bawat araw. Dapat sa pag-umaga pa lang, ang prayer mo, Lord, salamat po sa magandang araw na ito sa buhay. Inaangking ko po ang bawat pagpapala na inihandog niyo para sa akin sa araw na ito. Amen po ba? May nag-pray ba ng gano'n? Nag-claim ng blessing? O sinasabi, Lord, paano na po yung ano ko ngayon? Paano po yung ano ko ngayon? Lord, yung paano po? Diba, ibang gano'n? Ang kinin yung pagpapala na ang Lord ang magbibigay. Amen po ba? Para hindi ka namumuhay ng pag-aalala. Sabi nga nun, natuloy lang naman may nag-aalala. Pero yung mamuhay ka sa pag-aalala, yun ang mahirap. Kawawa ka naman. At sabi nga no, kung ang buhay natin putulad din naman ng isang usok, sino ba tayo para magmalaki? Hindi mo nga alam kung hanggang kailan ang buhay. So, huwag kang mamuhay ng nag-aalala at huwag ka rin mamuhay na nagmamalaki. Amen po ba? Kaya nga dito sa verse 17, napakarami natin pwedeng implement dito eh. Yung sinabi na ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Pero ngayon, mag-focus tayo. Kasi marami naman itong implication. Pwede itong yung kumain ka ng candy. Yung balat ng candy, tinapon mo lang dyan. Ano yung tamang gawin? Ilagay mo muna sa bulsa mo. Pag uwi mo, itapon mo sa basurahan. So, isa na yung sa implication dito na alam mong mabuti pero hindi mo ginawa. Ano daw? Ikaw ay
nagkakasala. Pero gusto ko mag-focus tayo dito ngayon. Yung sinasabi nito, ang nakakaalam ng mabuti na dapat nang gawin. Ano po yung sinasabi nito? Sinasabi ni Santiago na ang mabuting alam mo dapat sa pagdin mo sa hinaharap sa kinabukasan. Amen po ba? Amen. Kaya yun yung pag-usapan natin na ilan lang to? 1, 2, 3, 4. 4 sa 10 minuto. Ayan. Ibo pa rin. Sira yung relo ko eh. Ayan. So sabi pa no, in verse 17, no, sinabi dyan, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. So anong ibig sabihin ni Santiago? We need to deal tomorrow in a right manner. Yes. Kailangan nating i-deal ang kinabukasan sa tamang pamamaraan. Amen po ba? Amen. Gusto niyo po bang malaman kung paano yun? Amen. Ano? Ano? Yan, paano? Sige. 4 lang ito. Ano daw? Tatandaan natin by Heart. heart. Sino nakakalala ng dalawang una kanina? Na hindi nalulugod ang Lord? And? Boasting. Ayan. Very good. Pakpayan natin lang. Isig. Tunawin ng ice cream. Ayan. Sige. Sayang, walang kuryente. Ice cream po meron. Wala. Sige. How to deal? Paano natin i-deal ang kinabukasan? Amen. Ready na po ba? Unang bagay, ito lang naman. You need to think about tomorrow. Isipin mo na merong bukas. Bakit kaya? Hindi ka naman mag-worry. Pag nag-isip ka, ibig sabihin ba nag-worry ka na? Hindi. Pag nag-isip ka ba ng about tomorrow, ibig sabihin nag-iabang ka na? Hindi. But then, bakit mo kailangan isipin na merong kinabukasan? Because the reality of something is ahead. That there is something to hope for. Kapag ikaw ay iniisip mo na may kinabukasan, ibig sabihin lagi kang namumuhay ng may pag-asa. Amen po ba? Kaya nga sinasabi, habang may buhay, may pag-asa. Amen po ba? Bilang Kristiyano, ito lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Isipin mo na may kinabukasan dahil ang katotohanan, merong promesa ang Panginoon na tutuparin niya sa buhay mo. Kung hindi man ngayon, maaaring sa kinabukasan. Kaya, kailangan mong isipin ang kinabukasan. Amen. At kapag inisip mo na merong kinabukasan o future, alam niyo po ba na it will motivate you? Ma-motivate ka nito. At alam mo rin ba na ito rin ang magdidisiplin sa'yo para ikaw ay maging responsable sa kung saan ka ngayon. Amen. Amen po ba? Kapag iniisip mo may bukas, no? Yun ngayon mo na ma-motivate ka. Parang ganito lang yan. Katrabaho ko ngayon, bukas, sweldo. Amen po ba? So, ganado ako magtrabaho. Paano ka naman magiging responsable? Kung gusto mo sumweldo bukas, ayusin mo ang trabaho. Kailan? Bukas o ngayon? Ngayon. Ngayon. Kaya nga, you need to think about tomorrow para ma-motivate ka today at para ma-discipline ka at maging responsable ka sa ngayon. Amen. Kuha natin. Ano yung number 1? Think about tomorrow. Pangalawa, we need to plan and prepare about tomorrow. Or for tomorrow. Hindi ka lang basta mag-isip, pero kailangan din magplano ka. Kailangan din maghanda ka. Bakit? Kasi ayaw na ayaw ng Diyos ang taong tamad. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Ang taong hindi iniisip ang kinabukasan, tamad. Kaya sinasabi niya para siyang si Juan tamad. Amen po ba? Amen. Tanungin niyo, sino yung taong walang pangarap? Yung tamad. Kasi pag nangangarap ka, nag-call yun sa hinaharap. Okay na ako ng ganito. Patay kung patay. Amen? Ganun ba ang gusto ng Lord? Kaya nga marami kang mababasa sa Biblia, kung ang Diyos na nagpaplano, ibig sabihin dapat tayo marunong magplano. Kaya nga sinabi, if you plan to, kung ikaw daw ay hindi nagplano,
pinalano mo daw na mag-fail. Nakuha natin. Hindi ko makuha sa English eh, pero ito daw. Digdigin natin yan. Gusto ko makuha natin. Kung ikaw daw ay isang tao at hindi ka nagpaplano sa buhay mo, ito para sa hinaharap, ang totoo daw, nagpaplano ka. Pero yung plano mo ay para bumagsak ka. Amen? Sabi, if you do not plan, you plan to fail. Amen. Alam niyo po ba na yan ay motto ng mga businessman? No? Motto rin yan ng mga anak ng Lord dapat. Kasi ayaw ng Lord na tatamad-tamad tayo. Ayaw ng Lord na irresponsable tayo. Kaya we need to plan or prepare. Sabi niyo nga, sabi mo sa katabi mo, you need to plan and prepare. Yan. Huwag tayo bahala na bukas. Baka sabihin niyo, sabi nga ng Lord, let tomorrow worry about itself. Kaya wala na akong gagawin. I-pray na lang ako, may kakatok, may pagkain. Hindi ganun. Ang sinabi nga sa Biblia, ang hindi patrabaho ay wag pakainin. Amen po ba? Amen. Kaya sa bahay, nagtatrabaho sila. Si Jeremiah lang hindi. Yan. Yung mga anak namin, tinuturuan namin. No? Mukha naman silang kumakain po ba? Ayan. Kasi mahalaga yun, salita ng Lord yun. No? Kaya nga, you need to plan and prepare. Kaya nga, as Christians, alam niyo ba na kapag tayo ay nagpaplano o prepare. Yan. Tayo ay nagpaplano at naghahanda. Yan. Para sa kinabukasan, ito rin yung time kasi na tayo ay nakakapag-ask ng God's guidance. Amen po ba? Sino rito yung nagplano? Meron ba yung plano na rito? Hindi. Yan. Hindi aeroplano. Plano. Ayan. Yung plano. Meron kang parang yung sa year 2024. Amen po ba? Di ba alam niyo po ba yan? Habang bilang Kristiyano, habang nagpaplano ka, pray ka ng praise sa Lord. Ganun ba yung ginagawa natin? Yes, my goal. May goal. Sabi nga no, alam niyo po ba kapag ikaw ay nagpa-plan at nagpe-prepare, we allow God to set things sa buhay natin in right order. Kaya mahalaga yung may plano eh. Kaya mahalaga may preparation. Kasi doon naaayos ang lahat. Di ba kapag, minsan sinasabi natin, di ba parang biruan natin, kapag walang plano, natutuloy. Pero totoo, magulo. Pero mas maayos mo lang kung may plano. Amen po ba? Kasi may takbo. Ayan. Pero minsan, masaya din naman. Pero hindi mo yung pwede ngayon sa buhay. Yung bahala na ako, pag maganda, pag walang plano, natutuloy. So, kapag tayo ay nagpa-plan and prepare, ang buhay natin nasa set in order. Bakit? Kasi yun din yung time na tayo ay nakakapag-ask ng guidance sa ating Diyos. Amen po ba? Ano yung number 1? How to deal for tomorrow? About tomorrow? Ano yun? Think about tomorrow. Pangalawa? Plan or prepare about tomorrow. Pangatlo, basic. Pray for your tomorrow. Or for your future. Bakit kailangan manalangin? Tungkol sa iyong hinaharap. Ito lang naman siya. To eliminate fear. Para mawala ang takot. Para mawala ang anxiety. Ano ba yung anxiety? Yung pag-isip mo na hindi maganda sa hinaharap. Amen po ba? At pangatlo, to keep you humble. Ba't kailangan mong panalangin ang kinabukasan? To eliminate fear, to eliminate anxiety, and to keep you humble. Kasi sinasabi mo, yung pinanggit ito kanina napakaganda. Kung loloobin na kaya nga, i-share ko lang sa inyo. Sa aming mag-asawa, praise God, all for God's glory, lagi pa nag-uusap kami. Alam mo, nagpaplano kami. Sabi lang kung loobin ng Lord. Lagi po ang bibig namin. Kung loobin ng Lord, with God's will. Yung iba parang sasabihin nila, parang iba parang ang corny naman. Ang cornyhan na kayo pero mas maganda yun. Kaya sasabihin kong bukas, para sigurado. Amen po ba? Kasi ayun, ina-acknowledge mo na ang Lord pa rin ang bahala. Amen po ba? Amen. Ayan. So, ano yung una ulit? Think about
tomorrow. Pangalawa, plan and prepare about tomorrow and pray for your tomorrow. Nakukuha po ba natin? Amen. And pang-apat, ito huli. Palakpak naman natin dyan. Yan. Fully trust God about your tomorrow. Pagkatiwalaan mo ng lubos o ng buong buo ang iyong Diyos tungkol sa iyong kinabukasan. Amen po ba? Fully trust God about your tomorrow. Yan. Trust. Fully. Ano sinabi? Fully. Ibig sabihin buong buo. Hindi kalahati lang, kundi buong buo. Pagtiwalaan mo ng buong buo ang Diyos tungkol sa kinabukasan mo. Bakit? Kasi ang katotohanan, alam na ng Lord kung ano yung sa future mo. Sabi mo sa katabi mo, alam na ng Lord yung future mo. Naniniwala ba kayo? O hindi? Sino naniniwala? Say amen. Amen. Ayun po yung katotohanan. Alam na ng Lord. Kaya nga kami mag-asawa, sabi nga kami mag-asawa ang life verse namin yung Jeremiah 29:11 at alam ko marami rin sa atin dito. Ano yung sinasabi doon? For I know the plans I have for you. Yun. Diba ano yung dulo? Future. Ano yung simula? For I know the plans. Simula saan? Sa plans. At ano yung dulo? Future. Maraming umaano dito, tumutulig sa na hindi daw dapat ito ginagawang tawag doon. Life verse natin. Sabi nga oo, pinangakuto ng Diyos sa mga Israelita. Sila na mga tawag doon, sila na mga nakaka-capture. Pero ang kukuhanin dito yung kahalagahan. Yung importance ng word. Kung ang Diyos may plano sa mga Israelita kay Jeremiah, pwede bang sa buhay natin wala? Hindi. Pwede bang sabihin ng Lord sa atin na, for I know the plans for you. Ano sabihin niya? To harm you. To prosper you. Ganun ba? Hindi. Kuhain natin yung kahalagahan, yung importance. Ngayon sinabi, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Not to harm you. Plans to give you hope and have you future. Amen. Ibig sabihin, kapag nagtiwala ka ng buo sa Panginoon, kasi alam mo na meron siyang dakilang plano sa buhay mo. Madali ba magtiwala sa Diyos? Ulitin ko parang, madali ba magtiwala sa Lord? Amen. Dapat. Lalo na pagtungkol sa hinaharap mo. Kasi hindi mo alam, pero alam niya. Saan ka magtitiwala? Sa hindi alam? O sa may alam? Sa may alam. Pwede ka bang sumama? Uy, sumama ko, pares nating di alam. Punta tayo dun. O sasabihin mo, sama mo ko kasi alam mo dun, di ba? Ganun din, Lord. Magtitiwala ko sa'yo kasi alam mo yung dulo. Kaya sa'yo ka magtitiwala. Ba't ako magtitiwala dun sa babae may bolang kristal? Nanguhula lang yun. Alam niyo yung hula, hindi sigurado yun, kaya nga hula eh. Amen po ba? Yes. Kay Lord, sigurado. Amen. Amen? Kaya ka huwag maghahanap ng partner sa nanguhula. Baka nung mayaman ka, yung anak na pala yung sinasabi niya, hindi may pogi, nasa likod ko, ito yung mapapangasawa mo dapat. Yung pala. Diba? Pwede may mga wrong motive at talagang hindi naman katotohanan. Amen po ba? At ang maganda rito, yung sinasabi sa Ecclesiastes 3:11. Yan, wala rito. New Testament nga pala to. Basahin ko lang sa inyo. Alam ko matutuwa kayo sa mensahe dito ng Panginoon. Yung sinasabi sa Ecclesiastes 3:11. Ito yung sinasabi na, He has made everything beautiful in its time. Amen. Amen po ba? Amen. So, sino mangangamba tungkol sa kinabukasan kung alam mo na ang Lord, hinuhubog pa lang ang magandang bagay sa buhay mo. At siya na ang bahala doon kung kailan niya ibibigay. Kaya nga ang Kristiyano hindi na mamadali. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magmadali. Kasi ang Lord, He made everything beautiful in its time. May tamang panahon. Amen po ba? At sinabi niya nga, He has also set eternity in the human heart.
Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Ang Lord naglagay na sa puso natin. Nilagay niya na sa atin yung pangwalang hanggan. Kaya nga alam mo na mayroong pangwalang hanggan, kahit i-deny mo, alam mo eh. Pero ayun yun na magdidikta rin sa'yo na hindi mo lubos makaunawaan kung ano ang sineta ng Lord mula sa simula hanggang sa huli. Pero dahil alam mo na siya nag-set, masarap magtiwala sa Kanya. Amen po ba? Nakuha po ba natin? Amen. Kaya nga sinabi nito ulit, uulitin ko, we need not to worry about tomorrow and we need not to boast about tomorrow. Instead, we need to think about tomorrow, plan and prepare about tomorrow, pray for your tomorrow, and fully trust God about your tomorrow. Makuha natin. Amen. I pray kahit mainit, may challenge, nakuha natin by heart. Amen. Dahil gusto ng Panginoon magkaroon ka ng kapanatagan sa buhay mo. Amen. Ang mundo ngayon, ang dami pwedeng magpayabang sa atin. Ang mundo ngayon, marami rin pwedeng magpabigay sa atin ng alalahanin. Amen po ba? Nararamdaman niyo ba kapatid yun? Nararamdaman niyo ba o ako lang? Amen. Nararamdaman natin, di ba? Kaya ngayong umaga ito yung mensahe sa atin ng Panginoon. That we have a God. Meron tayong Diyos na alam niya kung ano ang meron sa hinaharap. Amen. Dahil siya rin ang gumawa ng para sa'yo sa hinaharap. Amen. Kaya nga, let me end sa salitang to. Certainly God knows the future. Trust Him for He already set your future. Amen. Ulitin ko. Trust Him for He already set your future. Amen. Let us always declare that let His kingdom come and His will be done. Sa buhay natin, lagi natin sabihin kung iloobin ng Diyos. Amen po ba? Ito bang palakpakan natin ng Panginoon? At tayo po lahat ay tumayo.